Pinapirma ng Sixers ang breakout star ng Olympics na si French Ben Wallace, Querson Yabusele para sa $2.1 million na kontrata sa isang taon. So base nga dati sa report, kailangang i-buyout ng isang team ang kontrata ni Yabusele sa Real Madrid. Hindi naman binanggit doon ni Woj kung ano ang naging setup paano nakuha ng Philadelphia si Yabusele. Dahil sa Real Madrid, meron siyang $2.5 million na kontrata. Ang Sixers pwede lang i-buyout or bayaran sa Real Madrid ay $850,000. Ang nakuhang kontrata ni Yabusele, $2.1 million. So, kailangan niya pang magbayad ng $1.6 million para sa Real Madrid. Merong matitira kay Yabusele na $600,000. Base din sa post ni Bobby Marks, si Yabusele ay nasa main roster ng Sixers dahil kulang pa ng player sa main roster. May total na 16 players doon ang Philadelphia, 3 ang naka two-way contract. Dahil si LaMelo ay babalik na sa roster ng Hornets, ang Nuggets interesadong kunin si Vasilij Micic na former MVP ng EuroLeague at dating ka-teammate ni Nikola Jokic sa Serbia. So naging magka-teammate din si Jokic at si Micic nung hindi pa sila nadadrop sa NBA mula 2012 hanggang 2014. Magkasabay din sila ng draft class. Mas nauna nga lang naglaro si Jokic sa NBA. Si Micic may average sa Hornets nung matrade siya mula sa OKC na nasa 7 points, 1 rebound at 4 assists per game. Ang Nuggets, nasa 5 million na lang ang natitira sa kanilang cap room. Ang salary ni Micic, 7 million pa. So ang iniiwasan kasi ng Nuggets ay lumagpas sa tax apron, pero meron pa silang pwedeng ipalit doon para makover yung kontrata ni Micic. Wala pa sila nakukuha ding major addition sa roster ngayong offseason. After namang matapos ng Olympics, nagkaroon ng request doon yung mga fans na si LeBron at Steph ay magsama sa isang team sa NBA. Sinabi na ni Steph na ayaw niya kapag NBA hanggang Olympics lang or kahit All-Star. Si LeBron, iba naman sa kanya. Open siya sa senaryo. Matagal na niyang sinabi yun. Base sa kontrata ni LeBron at ni Steph, pwede magsama silang dalawa kapag sa 2026. Si LeBron noon nasa 40 or 41 years old na. Kung maalala nyo, sa nakaraan 2 taon, laging sinasabi ni LeBron na gusto niya makakalaro si Bronny. Pero nung papalapit na ang draft, bigla niyang sinabi na hindi niya na-focus. Pero nangyari pa rin, kinuha ng Lakers si Bronny at matutupad na yung history na father and son duo. Sa senaryo kasi hindi malabo magsama si Steph at si LeBron sa 2026 bago mag-retire nun si LeBron dahil open pa ang kanyang player option. Kung gugustuhin nila, pwede mangyari. Kaso merong humahad lang doon, si Rich Paul. Kung matatandaan nyo din, ang Suns willing kunin dati si Bronny bilang first round pick. Makuha lang or maengganyo si LeBron na pumunta ng Suns. Agad sinabi no ni Rich Paul na hindi kukuha ng minimum contract si LeBron kaya nabaliwala yung plano ng Suns. Yung trade request pang nangyari dati sa Warriors at sa Lakers, si Joe Lacob nakipag-usap pa kay Jeanie Buss last season. Ang pumigil di umano noon si Rich Paul sa dahilan na kapag ginawa ni LeBron na nakipag-team up ulit siya kay Steph or kahit kay KD, magkakaroon ng backlash. Sa narrative sa buong karir ni LeBron, hindi mawawala yung team up sa mga superstar. Si Rich Paul hinandle si LeBron since 2012 nung umalis siya kay Leon Rose. Bago pa lang lumipat si LeBron ng agent, hinandle na siya ni Rich Paul under ng CAA or Creative Artist Agency. Ito yung dati kay Leon Rose. Dito na nagtatrabaho noon si Rich Paul at part din siya nung lumipat si LeBron mula Cleveland papuntang Miami. Bukod sa inaalaga na Rich Paul yung player niya pagdating sa kontrata, pati yung karir binabantayan niya. Ito kasi ang posible maging ika-4 na paglipat ni LeBron ng team. Kapag ang karir ni LeBron or nag-retire na si LeBron, pag-uusapan pa rin yung pangalan niya at pwedeng maidikit doon si Rich Paul. Dahil sa 22 years na naglaro si LeBron sa ngayon, 12 years doon, ang humawak ay si Rich Paul. Sakop noon yung 3 beses na paglipat ni LeBron ng team kahit yung sa Miami Heat.